Magandang araw po sa inyo, Sir Kilabot. Itago niyo na lang ako sa pangalang Roberto. Ibabahagi ko lang po sa inyo itong naging karanasan ko nung magbakasyon ako sa probinsya ng aking Lolo Carlos at Lola Serapica. Wala nang pasok noon kaya naisip kong magbakasyon sa probinsya ng aking abuelo at abuela. Nais kong magtagal sa pagbabakasyon doon dahil minsan lang naman kami magkita-kita. Nang malaman nga nila ang plano kong iyon dahil sinabi sa kanila ni Mama, ay natuwa naman silang dalawa. Ayon pa sa kanila ay sabik na silang pumunta ako roon, gayong mahigit 2 taon na rin naman nung huli akong magbakasyon sa kanila. Nang makarating naman ako sa probinsya ay naging todo bantay naman sa akin ang lolo at lola ko. Ayon pa sa kanila ay masaya sila dahil nakasama nila ako. Subalit nababahala naman sila, gayong nauuso ang mga aswang na mga panahon na iyon. Sa kadahilanang iyon ay malimit naman nila akong paalalahanan na mag-iingat lalo na sa tuwing lumalabas ako ng bahay para mamasyal. Madalas ko kasing ginagawa iyon kahit wala pa akong kasama sa paglilibot. Subalit kahit na ganun ay sinisigurado ko naman nag-iingat ako at hindi nagpapaabot ng hapon o gabi sa daan dahil na rin sa bilin iyon ni Lola Serapica sa akin, lalo na't walang masyadong kabahayan ng mga panahong iyon sa kanilang baryo. Isang beses nga noon ay nagpaalam ako kay na lolo at lola na mamamasyal na muna ako. Wala kasi akong magawa kaya nakaramdam ako ng pagkabagot sa loob ng bahay. Pinayagan naman nila ako noon at pinaalalahanan nilang huwag masyadong lalayo at umuwi na bago dumilim. Tumango na lang ako sa kanila at naglakad na para mamasyal sa paligid. Dahil sa maganda ang mga tanawing nakikita ko noon, ay nawili ako sa paglilibot. Hanggang sa napansin kong medyo napalayo na nga ako mula sa aming bahay. Babalik na sana ako dahil baka pagalitan ako ni lolo at lola. Ngunit nakarinig ako ng ingay na gawa ng tila umaagos sa tubig. Dahil doon ay naisipan kong alamin kung saan nagmumula ang ingay na aking naririnig. Dinala ako ng aking mga paa noon sa isang talon na may malinaw na tubig. Bigla naman akong nakaisip na maligo na lang, kaya dali-dali akong naghubad ng aking damit at saka tumalon sa tubig doon. Tila na ginhawaan naman ang aking pakiramdam dahil sa pagligo ko roon. Kahit mag-isa lang ako ng mga oras na yun, ay tinamasa ko na lamang ang magandang pakiramdam na dulot ng malamig na tubig ng talon. Sa kalagitnaan ng aking pagligo, ay may naulinigan akong boses na tila nag-uusap at papalapit sa aking kinaroroonan. Nagtago pa ako noon sa isang malaking batong naroon, lalo na't natanaw kong may 2 babaeng papalapit sa akin. Napatanong naman ako sa aking sarili kung sino ang mga ito. Naisip kong baka iigib ang mga ito dahil may dala silang sisidlan ng tubig. Hindi nga ako nagkamali nang makita kong nilagyan nila ng tubig ang mga dala nilang sisidlan. Sinikap ko namang hindi makagawa ng kahit anong ingay habang nakamasid sa kanilang dalawa. Sumagi naman sa aking isipan na baka mag-ina ang dalawang iyon, gayong mas malaking ikinatanda ng isa sa kanila kung ibabase sa kanilang mga muka. Nakumpirma ko naman ang hinalang iyon nang tawaging ina ng mas batang babae ang kasama niya. Nang matapos sila sa kanilang paglalagay ng tubig sa kanilang sisidlan, ay agad din silang umalis. Sa kagustuhan kong malaman kung saan nakatira ang mga iyon, ay naisipan kong sundan sila. Umahon ako sa tubig at tinahakanda ang dinaanan nilang dalawa. Natatanaw ko naman ang mga ito sa hindi kalayuan, kaya palihim akong sumunod sa kanila. Sinikap kong hindi nila mahuli, hanggang sa napahinto sila sa kanilang paglalakad at pumasok sa isang bahay. Dahil doon ay napatigil na lang ako sa aking kinatatayuan at mula roon ay tinanaw ko na lamang sila. Naisip kong baka iyon na ang bahay nila, kaya naman nagpasya na rin akong bumalik sa talon. Dumiretso na lang ako ng uwi sa aming bahay dahil hapon na rin naman ang mga oras na iyon. Pagka-uwi ko sa bahay ay tinanong kagad ako ni Lola Serapica kung saan ako nanggaling at basang-basa raw ako. Sinabi ko na lamang sa kanya
na naligo ako sa talon na napuntahan ko. Nang marinig naman iyon ni Lola, ay tila nag-iba ang timpla ng mukha nito. Iwasan mo ang pagpunta ron na po. Delikadong parte yun. Baka kung anong makita at mangyari sa iyo roon. Ang wika ni Lola. Nangunot naman ang aking noo dahil sa mga sinabi nito. Hindi ko naiwasan ang mapatanong sa kanya kung ano ang meron sa talon na iyon. Hindi naman naglihim ang aking abuela at sinabi sa akin na may haka-haka na may aswang na namamalagi sa parting iyon. Kaya nga walang naglalakas ng loob na tumungo sa lugar na iyon dahil sa takot na baka may mangyaring masama. Napatango-tango na lang ako sa kanya noon at naitanong ko rin kay Lola kung may nangyari na ba doon ng kababalaghan. Ngunit napailing naman siya dahil wala naman daw siyang nababalitaan. Kahit na po, mas maigi nang nag-iingat. Kaya iwasan mo ang mapatpad doon. Ana ng Lola Serapika. Hindi na lamang ako umimik pa at nagpaalam na lamang ako na magbibihis na. Hinayaan na lamang ako ni Lola at nagtungo na ako sa aking silid at nagbihis. Pagkatapos kong magbihis ay hindi na ako lumabas ng aking silid at nagpahinga na lang ako roon. Naisip ko ang mga taong nakita ko roon at sumagi sa isipan ko ang mga sinabi ni Lola. Imposible naman aswang ang mga taong yun. Ang bulong ko pa sa aking sarili. Hindi ko namamalayan na nakatulugan ko na pala ang pag-iisip tungkol doon. Gabi na nang magising ako dahil ginising ako ni Lola para maghapunan. Sa kalagitnaan ng aming paghapunan ay nakarinig kami ng mga paghuni ng tiktik sa aming paligid. Malakas iyon, kaya ang sabi ni Lolo ay huwag akong matakot o mag-alala dahil malayo naman daw iyon. Sa tansya pa ni Lolo at Lola ay baka daw naglilibot pa ito para makahanap ng mabibiktima. Hindi rin nagtagal ang mga paghuning naririnig namin, kaya naman pagkatapos naming kumain ay nagpasya na rin kaming magpahinga. Buti na lang noon at nakatulog din ako nang hindi na namamahay pa. Nang sumunod na araw ay patuloy pa rin ako sa pamamasyal sa tuwing nakakaramdam ako ng pagkabagot sa bahay ni Lola. Malimit din kasing wala si Lolo kaya naiiwan kami ni Lola sa bahay. Pagkatapos kong tulungan sa mga gawaing bahay si Lola ay nagpapaalam ako rito na mamamasyal lamang ako. Hindi naman niya ako masamahan dahil wala namang magbabantay sa bahay namin. Kaya malimit ay ako lamang mag-isa ang namamasyal. Hindi ko nakakalimutan puntahan ng talon kung saan ako naligo. Madalas ay doon ako tumatambay bago ako umuwi ng bahay. Hanggang sa isang beses pa nga noon, nakaupo ako sa isang malaking bato roon habang tumitingin ng tubig sa talon. Nasa ganong sitwasyon ako nang maisipan kong pumunta sa bahay ng mga taong nakita ko noon. Naglakad nga ako patungo roon at nang makarating ako ay nakita kong tila walang tao sa nasabing bahay. Dahil doon ay hindi ko napigilan ang aking sarili na mas lumapit pa sa bahay na iyon. Saktong pagdating ko sa tapat ng bahay ay bumukas ang pintuan at bumungad sa akin ang isa sa mga babaeng nakita ko noon. Napatingin pa ito sa akin at nakitaan ko ng gulat ang kanyang mga mata. Napaiwas kaagad siya ng tingin at saka nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay nila. Bago pa man siya tuluyang makapasok ay tinawag ko pa siya at humingi ng pasensya dahil nagulat ko siya. Ang akala ko ay hindi ako papansinin nito. Ngunit bigla itong nagsalita. Napatanong ito sa akin kung saan ako nagmula. Kaya naman sinabi ko sa kanya kung saan ang bahay ni na Lola. Sa hindi ko inaasahan noon ay niyaya naman ako nitong pumasok sa kanilang bahay. Nagdalawang isip naman ako, ngunit kalaunan ay pumasok na lang din ako. Hindi ko alam pero tila may kung anong nagtutulak sa akin na sundin ang sinabi ng babae. Pagkapasok ko pa lang sa pinto ng bahay nila ay nakaamoy kaagad ako ng hindi kaaya-ayang samyo ng hangin. Hindi na lamang ako nagpahalata sa babae dahil baka kung ano pa ang isipin nito. Nagpakilala ito sa akin sa pangalang Lisa. Kaya naman ipinakilala ko rin ang aking sarili.
Tila naging komportable naman kami sa isa't isa kahit na noon pa lamang kami nagkakilala. Pero hindi pa rin nawawala sa pang-amoy ko ang malansang samyo ng bahay ni Lisa. Ngunit hindi na lamang ako nagtanong pa. Nagkwento siya sa akin tungkol sa mga magagandang tanawin na maaari ko para mapuntahan. Nanabik naman ako ngunit sinabi ko sa kanya na hindi ako pwedeng lumayo dahil baka hanapin ako ng aking lolo at lola. Nasa ganoong sitwasyon nga kami nang bigla naman dumating ang ina ni Lisa na kasama niya nung araw na una ko silang makita. Seryoso ang mukha ng kanyang ina at ramdam kong tila hindi ito masaya na naroroon ako. Dahil doon ay nagpaalam na lang ako kay Lisa at sinabing uuwi na lamang ako. Nang makalabas naman ako ng bahay nila ay tila guminawa naman ang pakiramdam ko dahil hindi ko na naaamoy ang masangsang na amoy na naaamoy ko sa loob ng bahay ni Lisa. Kaagad namang isinarado ng ina ni Lisa ang kanilang bahay. Akmang maglalakad na sana ako paalis doon nang marinig kong tila nagbubulungan silang mag-ina. Dahil doon na hindi na muna ako umalis at palihim na nakinig sa pag-uusap nila. Narinig kong napatanong ang ina ni Lisa sa kanya kung bakit siya nakikipag-usap sa akin. Hindi naman kaagad nakasagot si Lisa. Dahil doon ay pinagsabihan pa siya ng kanyang ina na wag na raw makikipag-usap sa akin at baka raw madiskubre ko pa ang lihim nila. Nagtaka naman ako sa sinabi ng ina ni Lisa. Nakaramdam ako ng kaba noon kaya naman umalis na lang ako. Habang naglalakad ako pa uwi sa aming bahay ay napapaisip ako kung ano ang lihim na sinasabi ng ina ni Lisa sa kanya. Hanggang sa makarating na ako noon sa bahay namin. Hindi na nawala ang isipin tungkol sa bagay na iyon. Hindi ko na itinago kay na lolo at lola ang tungkol kay na Lisa. Binabagabag kasi ako ng isip ko kung ano ang lihim na tinutukoy ng kanyang ina. Sa kadahilanang iyon ay napatanong ako kay lola kung kakilala ba niya ang pamilya ni na Lisa. Napailing naman noon si lola dahil wala raw siyang kakilalang Lisa. Tinanong niya naman sa akin kung saan ang mga ito nakatira. Sinabi ko naman kay lola kung saan gawin nakatira si na Lisa. Nang marinig iyon ni lola si Rapika ay tila nakitaan ko ito ng takot sa kanyang muka. Batid kong kakilala niya ang pamilyang iyon. Huwag na huwag ka nang babalik doon. Iwasan mo ang pamilyang yon. Ang seryoso pang sabi sa akin ni Lolo Carlos. Walang bahid ng pagbibiro ang mukha niya nang sabihin niya sa akin iyon. Bunsod noon ay tinanong ko siya kung ano ang dahilan. Nagulat naman ako nung tumugon ito sa akin tanong. Aswang ang ina ng kakilala mong si Lisa, kaya mag-iingat ka. Bali-balitang kay Lisa niya ipamamana ang pagiging aswang niya. Ang wika ni Lolo. Natahimik naman ako ng mga sandaling iyon, kaya pinagsabihan ako ni Lolo at Lola na kung maaari ay huwag na akong lumapit at makipagkilala sa pamilya ni Lisa. Hindi naman ako nakaimik pa, kaya hinayaan ko na lang ang aking abuelo at abuela. Kinagabihan nga noon na hindi ako makatulog nang dahil sa pag-iisip kung totoo ang sinasabi ni na Lolo. Dagdagan pa na tila napakaalinsangan ng panahon. Nakahiga lang ako sa aking kama ng mga sandaling iyon nang maisipan kong lumabas ng aking silid upang sana sa sala matulog. Hindi ko talaga kasi magawang makatulog sa aking silid. Nang nasa sala na ako, ay nahiga ako sa mahabang silya na naroroon. Nasa ganong sitwasyon ako nang makarinig ako ng malakas na paghuni ng tiktik sa labas. Hindi naman ako nababahala noon dahil ayon nga kay Lolo, kapag malakas ito ay malamang na nasa malayo ang aswang. Subalit makalipas lamang ang ilang sandali ay napansin kong pahina ng papahina ang naririnig kong paghuni. Dahil doon ay nabahala na ako, gayong pakiramdam ko ay papalapit ito ng papalapit. Napaupo na lamang ako sa mahabang silya sa sala namin at nagmatsyag sa aming paligid. Ilang sandaling nawala ang mga paghuning naririnig ko noon. Subalit binalot ng takot ang aking sistema nang marinig ko ulit ito at napakahina na nito na animoy ibinubulong na lamang sa aking tenga. Dahan-dahan akong napalingon noon sa bintana, ngunit wala naman akong nakita. Sumilip pa nga ako ngunit
wala talaga akong napapansing kakaiba sa paligid. Ang tanging batayan ko na lamang na posibleng nasa paligid lang ang aswang ay ang mahinang paguni nito. Hindi na lamang ako gumawa ng ingay at ipinagpatuloy ko ang pagmamatsyag sa paligid. Hanggang sa hindi ko inaasahan ay may kung anong ingay na nagmumula sa aming bubungan. Yung tipong may kung anong bumagsak doon. Nagtaka ako at napaisip kung ano ang posibleng babagsak doon, gayong wala namang nyug o anumang punong may bunga na pwedeng mahulog sa bubungan ng bahay ni na Lola. Ganun na lamang ang gulat ko nang marinig ko muli ang pagtiktik at napagtantong tila sa itaas yung nagmumula. Nang dahil sa takot ko noon ay dali-dali akong tumakbo patungo sa silid ni na Lola. Tila sinusundan naman ako ng mga pagyabag sa itaas ng bubungan hanggang sa makarating ako sa silid ni na Lolo. Ginising ko ang aking abuelo at abuela. Mabuti na lang at nagising din ang mga ito. Nangunot ang noon nilang dalawa dahil sa ginawa ko. Sinabi ko na lamang na may aswang sa bubungan, kaya naman mabilis bumangon si Lolo Carlos. Kinuha rin niya ang kanyang itak at pinagsabihan kami ni Lola na wag nang lalabas ng bahay. Lumabas naman noon si Lolo kaya nagtungo kami ni Lola sa sala. Nakukuryoso din kami kung anong nilalang na sa bubungan ng bahay namin. Nang nasa labas na si Lolo at nasa sala naman kami ni Lola, ay sumilip kami ni Lola sa bintana. Nagsisisigaw naman si Lolo at tila may dinuduro-duro pa sa aming bubungan. Talaga naman pati ang apo ko ay pagdidiskitahan mo pa. Hindi naman niya sinasadyang mapadpad sa bahay niyo. Baguhan lang ang apo ko sa lugar na ito, kaya wala siyang kaalam-alam tungkol sa inyo. Ang sigaw ni Lolo sa kung anumang nilalang na nasa bubungan. Nanlaki naman ng mga mata ko nung makita kong may biglang lumundag sa harapan ni Lolo. Unang beses kong nakita ang ganong nilalang, kaya naman labis ang naramdaman kong takot. Binulungan naman ako ni Lola na aswang nga ang kaharap ni Lolo Carlos. Mas mataas at malaki ang nilalang na iyong kay Lolo. Buhagag ang mga buhok nito, kaya malamang babae ang aswang na iyon. Nagbabaga rin ang mga mata ng nilalang na iyon at nabahala ako para sa aking abuelo dahil baka kung ano ang mangyari sa kanya. Dahil doon ay dali-dali akong pumunta sa kusina at kumuha ako ng patalim bago lumabas ng bahay. Hindi ko man alam kung papaano makipaglaban, ngunit hindi ko hahayaang mapahamak na lang ang aking lolo. Hindi na ako napigilan ni Lola noon. Saktong pagkalabas ko ay napatingin sa gawi ko ang aswang. Nakaramdam ako ng takot dahil doon, ngunit hindi ako nagpatinag. Nakita ko pang napangisi ang nilalang sa akin. Walang ano-ano ay mabilis naman itong kumilos patungo sa aking kinaroroonan. Bago pa man ako makaalis sa pwesto ko, ay biglang nasa harapan ko na ang aswang. Napasigaw na lang ako ng dahil sa takot. Biglang nanghina ang tuhod ko, kaya napaupo ako sa lupa habang nakatingala sa aswang. Nang akma na sana akong dadamputin ito, ay bigla itong napahiyaw. Narinig ko naman sumigaw si Lolo. Apo, umalis ka na dyan! Ang sigaw noon ni Lolo habang kinukuha ang itak na tinaga niya sa likuran ng aswang. Napaangil naman sa galit ang nilalang, kaya naman tinabig niya si Lolo dahilan upang tumilapo ng aking abuelo. Hindi pa rin ako nakakaalis sa pwesto ko, kaya muli akong binalingan ng nilalang. Napangisi siya at inakmang dadamputin na ako. Ngunit muling natigilan ng aswang noon dahil may narinig kami sigaw mula sa hindi kalayuan. Inay, huwag mo itutuloy yan. Napatingin kaagad kami sa pinagmulan ng boses na iyon at nakita naming may papalapit na isang babae. Sinipat ko ng mabuti ang babaeng papalapit at napagtanto kong si Lisa iyon. Napalingon sa kanya ang aswang, kaya muli siyang sumigaw na huwag na ituloy kung ano man ang binabalak nito sa akin. Naalala ko ang ina ni Lisa at maging ang mga sinabi ni Lolo tungkol dito. Nang mga oras na iyon ay tila nagalit ang aswang. Bago pa ito umalis sa aking harapan ay kinalumot pa niya ako sa aking dibdib dahilan para masugatan ako ng mahaba niyang mga kuko. Pagkatapos niyang gawin iyon ay mabilis siya tumakbo patungo kay Lisa. May winika pa si Lisa ngunit
Hindi ko na narinig pa iyon. Nakita ko na lang na naunang umalis ang aswang. Kaagad naman akong napatayo at tinulungan si Lolo. Nilapitan din kami ni Lisa at humingi ng tawad sa ginawa ng kanyang ina. Hindi ko lubos maisip na totoo pala ang sinasabi ni Lolo tungkol sa ina nito. Pagkatapos na humingi ng tawad ni Lisa, ay mabilis din siyang tumakbo para sundan ng kanyang ina. Tinanaw na lamang namin siya ni Lolo hanggang sa nawala na rin ito. Nagpasya na lamang kami pumasok sa aming bahay upang gamutin ang mga sugat na natamo namin mula sa aswang. Habang ginagamot kami ni Lola, ay pinagsabihan naman ako ni Lolo na wag nang babalik pa sa bahay ni Lisa. Tumango naman ako sa kanila bilang tugon. Natakot na rin ako baka maulit ang nangyari ng gabing iyon, kaya nangako ako kay na Lolo na hindi na mauulit pa ang pagpunta ko sa talon at maging sa bahay ni Lisa. Pagkatapos kaming gamutin ni Lola, ay nagpasya na kaming magpahinga. Halos 1 linggo rin akong hindi na masyal noon. Natakot akong baka makita ko ang nanay ni Lisa, kaya nanatili na lamang ako sa bahay. Hindi na rin naman niya ako binalikan, kaya kahit papaano ay nakampante naman ako. Hanggang sa matapos ang naging bakasyon ko noong kay na Lolo, ay hindi na ako naulit na pumunta sa talon. Dahil doon na hindi ko na nakita pa muli si Lisa at wala na akong naging balita sa kanila ng kanyang ina. Maging sina Lolo at Lola ay ganoon din. Naisip namin na baka umalis na sa baryong yun sina Lisa dahil sa nalaman namin na totoo pala ang haka-hakang aswang ang kanyang ina. Naaawa rin ako kay Lisa dahil kung totoo rin na siya ang magmamana ng pagiging aswang ng nanay niya, marahil ay mahihirapan siya. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito'y kilabot ng misteryo.